Nangyari na nga talaga mga tol, pinakita sa atin ni Oda kung gaano katindi yung agwat ni Im-sama sa mga Straw Hat, kung saan kahit nga ang future wings ng Fiery King na si Zoro at Sanji talagang walang wala kay Im-sama. Isang ability pa nga lang yung pinapakita sa atin ang Omen, pero talagang wipeout nga ni Im-sama. Delikado ang kalagayan ng Elbap mga tol, kaya kailangan talaga ng bagong power up ni Luffy. Yan nga pag-uusapan natin sa video to, ang evolution ng haki ni Luffy. Ang White Haki o Don Haki ang tunay na kapangyarihan ng Sun God Nika. Ang tanging kapangyarihan na siyang tatalo sa hari ng mundo, sa devil himself na si Im-sama. Para mas maunawaan natin ito mga tol, tignan nga natin yung mga nangyari sa chapter 1180, kung saan parehong si Zoro at Sanji talagang naging matindi yung pagkatalo kay Im-sama. Hindi basta-basta yung pagkatalo nila, dahil sa kitang-kita nga natin na talagang one-sided yung naging laban. Kumbaga parang napaka-minimal nga ng ginawang effort ni Im-sama para talunin ang wings ni Luffy. Nagpapakita lang to mga tol na hindi nga tatalab kay Im-sama yung mga normal o mga standard black haki. Kahit na nga ito ay coated ng advanced conqueror's haki, tulad na lamang ng atake ni Zoro na Rengoku Onigiri. Ang teknik ni Im-sama na Omen parte ng kapangyarihan niya na Abyss, at basically kapangyarihan nga ito ng kadiliman, darkness, void o kawalan, at talagang kailangan nga ng mas napakatinding haki o kakaibang haki para talunin si Im-sama. At tanging si Luffy nga mga tol ang magmamanifest ng kapangyarihan na yon. Nakita natin yung pagiging opposite mga tol ni Luffy at Im-sama. Si Luffy sa Gear 5 niya kulay puti, habang si Im-sama naman obviously kulay itim nga yung nire-representa. Basically laban nga ito ng liwanag at kadiliman at ng oppression at freedom. Yung white haki mga tol yun yung Don o white version ng Conqueror's haki. Tanging si Luffy ang kayang mag-manifest nito, kung saan magbibigay nga ito ng liwanag at complete freedom. Unlike sa typical black haki na coated ng armament haki at Conqueror's haki, ang magagawa ng white haki mga tol yung baguhin yung reality sa paligid. Ito nga yung peak ng Drum of Liberation, kung saan hindi nga physical ang tatamaan ni Luffy, kundi yung soul o kaluluwa mismo ni Im-sama. Ito ang kapangyarihan ni Im-sama mga tol, kung saan parang nagiging puppet niya nga ang mga Gorosei at ang mga Holy Knights, na basically alam nga natin na siyang nagpapatakbo ng buong mundo. Isang shadow ruler si Im-sama, kung saan hawak niya nga ang soul o kaluluwa ng mga Gorosei at Holy Knights. Naging parte nga sila ni Im-sama at vice versa, naging parte nga ni Im-sama ang mga ito. Kaya sa chapter 1180 hinahanap nga ni Im-sama kung sino ba ang pumatay kay Harald, dahil basically nasa kanya na nga ang kaluluwa ni Harald, at ang kapalit nga nun ang Black Shadow na parte ng kaluluwa ni Im-sama, na siya nga talagang nagpapalakas at nagbibigay ng immortality sa mga Holy Knights. So sa pagpatay ni Loki kay King Harald na isa sa mga Holy Knights, parang pinatay niya nga yung parte ng kaluluwa ni Im-sama, at makikita nga natin yun sa napakatinding reaksyon ni Im-sama sa mga pangyayaring yon. Nagpapakita lang din ito na si Loki mga tol talagang kaya ng kapangyarihan niya na labanan si Im-sama, pero sa mga puntong ito maaaring hindi niya nga talaga kayang manalo. Kailangan niya talaga si Luffy, at kita naman natin sa chapter 1180 na pinagmamadali niya nga itong kumain at maibalik ang lakas nito. Alam ni Loki yung threat ni Im-sama, at ibang level nga ito sa isang Holy Knights na taglay ang Abyss Mark ni Im-sama. So yung White Haki o Don Haki mga tol siyang direct counter sa kapangyarihan ni Im-sama na Omen o Abyss, kung saan meron nga siyang absolute control sa mundo, habang ang White Haki nga ni Luffy magbibigay ng absolute freedom. Ang White Haki mga tol hindi lang tatamaan ng katawan ni Imo, kundi ipupurify din ito yung Black Flame o Omen ni Im-sama. Gamit ito kayang palayain ni Luffy o kayang tanggalin ni Luffy yung contract ni Im-sama sa mga Gorosei at sa mga Holy Knights. Basically tatamaan ni Luffy yung Black Shadow o kaluluwa ni Im-sama sa mga Gorosei at Holy Knights. Parang purification nga ito mga tol, kung saan tatanggalin ni Luffy yung kadiliman o void sa mundo. Ang kapangyarihang ito nagmula mismo sa soul o kaluluwa ng Sun God Nika,
Oda. Kaya maring ito na nga ang sagot sa drawback o kahinaan ng Gear 5 ni Luffy. Yung normal na haki mga tol ay gumagamit ng physical na lakas kaya nagkakaroon ng matinding drawback ang katawan ni Luffy. Pero ito nga manggagaling sa soul, sa imagination at sa manifestation ni Luffy. Dito maaabot ni Luffy yung total freedom kung saan talagang walang hangganan yung stamina niya. So ang tanong nga ngayon, eto ba yung Gear 6 ni Luffy? Tingin ko hindi pa nga ito mga tol kung sakaling magkakaroon man. Parte nga ito ng kapangyarihan ng Gear 5 o Sun God Nika. Hindi nga ito magiging madali mga tol at maaaring hindi rin natin ito makitang mangyari dito sa Elbap. Dahil tingin ko nga talagang ipapakita sa atin ni Oda yung napakalaking agwat ni Im-sama kay Luffy. Parang yung nangyari nga mga tol sa Sabaody Archipelago kung saan talagang hindi pa nga niya kaya at kailangan niya nga ng panibagong kapangyarihan para matalo si Im-sama. Well, kung iisipin kasi natin mga tol, hindi naman talaga kailangang manalo nila Luffy sa laban dito sa Elbap dahil obvious naman na meron ngang time limit si Im-sama. Siya na nga mismo ang naghihint nun dahil sa talagang nagmamadali nga siya at talagang tutol nga ang mga Gorosei sa pag-alis niya sa Pangaea Castle kung saan parang ang kapangyarihan niya nga nakatali dun o maaaring hindi pa talaga kompleto at maaaring ang kokompleto nga nun mga tol walang iba kundi si Vivi. Pero syempre ibang usapan na nga yun kaya i-comment nyo na lamang sa baba kung ano ba ang reaksyon nyo sa video ito. Kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!